optimistic naman tayo dun sa resulta kasi makikita naman po natin. 19 Congress pa po na tackle na po saka napag-usapan na itong mga issues na to even without the articles of impeachment. So, hindi naman po na tayo nagtaka dun sa resulta ng voting with regards to substance. Kung earlier, meron pong pinayang si VP Sara as perjury complaint laban Mm. kay Camille Madrid. How will it Do you affect? think this will affect the evidences or the documents na kasama din sa Well, siguro inaasahan din natin na reaction nila yun. So, I think tuloy-tuloy naman to. Again, sabi ko nga, countermeasure siguro nila. That's their strategy. So, I think it will not affect, but meron din kahit pa paano, may konti sigurong epekto kasi kaso nga po. But again, focus tayo dito sa ating in-endorse na impeachment. So, doon na muna tayo magdudwell. Sir, but you're Sir, would you confident na move kahit for the subpoena of the bank records of the Vice President? Or Um, the subpoena for the bank records of the Vice Well, President? kailangan po talaga na makita yun. But titignan po natin sa mga susunod na araw sa developments po ng ating hearings. Siyempre po, ang elevation naman po niyan, ang trial mangyayari po sa Senado. Pero as early as now, then malaking bagay po kasi na makita yon as presented by Congressman Terry. Makikita naman po na from 2007 up to 2004, parang more or less parang 53 or 58 million yung parang unexplained. Hindi pa po kasama doon kung may joint assets sila nung husband or may mga negosyo silang iba. Sir, paano comments lang dahil daw parang ano daw ito pagbawi, parang pagbawi kay Bibi Sara dahil tatakbong preso, parang another speculations lang itong ginagawa kayo mabilis na naaprubahan, sir. Hindi, klaro naman po from our, even with the speech of our chair sa mga manifestations, talagang it will run its due course. So, hindi naman po ganun. It is accountability over politics. Sir, based on your mga evidences na hawak ko yung pinakamalakas against the Vice President. Well, ipipresenta naman po yung mga ebidensya na yun, no, in the coming hearings, hanggang po dun sa trial. Siyempre po yung sa SALN po, hindi po nasagot. Actually, yung buong impeachment hindi po nasagot kasi we were actually sidelined by a technicality. Siyempre, yung grave threats na tinitignan natin against the president. Sabi ko nga po, kung siguro sa ibang bansa yan at inopenly threaten mo yung presidente, naku, ibang-iba po yung sitwasyon ngayon. So again, all of the grounds, all of the complaints are very strong. So equally strong po lahat yan. Sir, balikan ko lang po, since pinag-question na yung Madriaga complaint, do you think naman survive yung mga complaints even kahit mawala yung Madriaga statement? Do you think may basis pa rin for this? Well, we cannot preempt that. We have to wait until the trial. Madriaga is the smoking gun. So meron siyang personal knowledge, saka meron siyang history. So, abangan po natin, kailangan po natin. Mahirap naman po sumagot ng hindi pa nangyayari. So, but we are hoping for the best. Ano sagot ko nga kanina, syempre may effect pa rin yun. Kaso pa din siya, pero sabi ko nga, we are focusing on this impeachment saka sa buong proseso. So, we'll handle it by hearing or every time po na meron ng kaganapan dito sa House of Representatives, which will be elevated 10 days after. Sir, looking forward, ano yung boundaries sa Senate? I wouldn't know. Bibigyan po ng notice si VP Sara to reply po. Yeah. Paano kapag hindi po siya History dictates that, she won't go. Pero nakita niyo naman nung blue sa nung quad, talagang the only time she came in was when the president was here. And yung sa kay Zulaika dati. Pero hindi pa rin po siya nag-oath nung time na yun. So, I'm not expecting. Sir, is this in any way start of, pwede mo sabihin start of your victory in the impeachment complaint? Well, it's a process. It's a process for accountability. So, any time po na may tamang proseso, may due process, sabi ko nga, mapasagot man or
mabigyan po ng kaukulang atensyon itong mga aligasyon na to, victory pa rin po sa taong bayan to, hindi po para sa mga politiko kasi hindi naman po ako tatakbong presidente.